Radyo Patrol Flash Report. Kunin natin ang detalye hatid ni Pamela Vasquez. Pam? Yes, Rika, isang impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara. Inihain ito sa Office of the Secretary General ngayong araw, kung saan si Kusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang nag-endorso ng complaint. Abangan ang iba pang detalye dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. At yan. Ayan na mga kababayan, si Marcos Bangag Jr. Impeach na! Ito na po ang ating pinakahihintay na sandali. BBM, bulagang-bulaga! Nagkatotoo na mga kababayan, at sa hindi naasahan, hindi po natin kilala ang congressman na bumanat dito kay Marcos Jr. Ngunit nandito kayo sa channel ng BMR Channel, hinanap kagad natin kung ano ang background nitong nag-file ng impeachment dito kay Marcos Jr. Ang kauna-unahang impeachment ngayong 2026 ang siyang bumulaga dito sa lutang na presidente. Mga kababayan, grabe na po ito ngayon ng breaking their heart. Iki heart, breaking heart. Marcos Jr. Marcos Jr. Huwag mo nang antayin, mag-resign ka na, sir. Kasi nga po, hindi mo na po talaga alam ang iyong ginagawa. At ito na ngayon, tila baga, kakampi, mga kababayan. Kakampi ni Marcos Jr. Itong nag-file sa kanya ng impeachment complaint. At mga kababayan, teka lang, malalaman po natin yan. Mayroon pa isang breaking news. Si Bunuan, narito na, at darating po sa Blue Ribbon Hearing Committee. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Sayang-saya po natin ang Lunes na ito. Anong sayang-sayang? Sayang-saya? Masaya? Anong sayang? Ikaw talaga, BMR, palibasa ng Bisakol, Bisayang Ilocano. Anyways, mga ka-BMR, magandang araw po sa ating lahat. Muli ay maligaya po tayong nagbabalik sa ating channel at nagpapasalamat po muna ako bago po natin tunguhin ang ating detalye sa ating pag-uusapan ngayon. Pasalamat po muna ako sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsubaybay, panonood, paglalike, pag-share ng ating mga video. At kung bago ka lang dito kabayan sa aking channel, nakikita ko po, may mga basher pa rin po tayo. Salamat sa iyo. Ngunit kung ikaw ay hindi basher at gusto mo po ang aking mga video, i-consider mo po ang like at paki-share. Nang sa ganon ay marami pa ang makaalam ng katulad nitong balita na hindi po bayarang vlogger. Dahil napakarami ngayon nagkalat ng mga bayarang vlogger. Huwag niyo na po sa akin tanungin kung sinong pangalan. Bahala na kayo dyan. Lalo na po yung mga nagbago na, yung dating kain suka, kain tae, pasintabi sa mga kumakain na nananghalian. Ha? Marami po sila dyan. Pero tayo rito, kailanman, hindi po tayo tatanggap ng pera galing sa masama. Lalo na sa mga ganyang politiko ganid sa pera. Muli, paki-subscribe at paki-like at share ng ating video. Maraming salamat sa inyo kabayan. At kung marating ka sa bandang dulo ng video ito, may kunti tayong pa-surprise. Alright? Yan po mga kababayan, para malaman po ang inyong detalye, panoorin niyo po ito ng buo, ang buong detalye ng video ito. Ito na mga kababayan, sa araw na ito, rekta na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon sapagkat itong si DPWH Secretary dati mga kababayan ay umuwi na po ng ating bansa at ang kanyang pag-uwi mga kababayan ay ito na po, no? Nakita na po at paano po ang kanyang gagawin dito. Panoorin po muna natin ang detalye, no, dito kay Bunuan. Bago po natin tunguhin, i-background check po natin sino nga ba itong naglakas loob na pumirma ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. or nag-endorse. Grabe, as in mga kababayan, magugulat po kayo kung sino po ba ito. Ano po ang background nitong si Congressman Jet na nagsampa po ng reklamo or kaso dito kay Marcos Jr. Ito mga kababayan, panoorin po muna natin ang pagbabalik nitong ni Bunuan. Ito po siya mga kababayan. Nasaan na ba yun? Teka, Bunuan! Alright, ito na mga kababayan, si Bunuan. Panoorin nyo po. Nasaan na ba? Nasaan na ba ako? Ayan mga kababayan. Ayan, si Bunuan. Ay, di, Bunuan ba yan?
Balik Pilipinas na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon. Isa siya sa itinuturing na big fish sa multi-billion peso flood control scandal. Kaugnay niyan makakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang gabi, Dana. Hello, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Well, Dana, can you tell us more information about the return of Secretary Bonoan? Anong oras po siya dumating at saang airport po siya lumapag? Saang bansa siya nanggaling? Actually, nakita po natin sa Advanced Passenger Information System natin na nakaboard po siya pabalik po ng Pilipinas on board a China Airlines flight from Taiwan. So mukha pong ito ay galing sa Estados Unidos at isang connecting flight back to the Philippines. Ito po ay actually hindi natin inaasahan dahil ang Oh, bakit kayo gumagamit ng China Airlines? Pro-China na rin si Bunuan. Si Tariela, umiyak si Tariela dito mga kababayan. Kasi si BBM at ang iba pang mga alipores, pati ito si Bunuan, pro-China na. Di ba? Ang narrative kasi nila mga kababayan, sunog na eh. Paano? Ang number one pala, na pag-alaman natin nila, no? Ang number one palang tourist sa ating bansa ay mga Chinese. Bilyon-bilyon po ang population ng mga Chinese at mayayaman. Sila po yung mga turista na malakas pong gumastos ng pera papunta dito sa ating bansa. Now ngayon, ang kanilang anti-China narrative, para naman as if naman, hindi sila gumagamit ng mga made in China na mga cellphone. Di ba? As if nako naman ito si Taring, no? O si Taring, kumpare ni Turing. Ito talaga mga Turing, mga Taring eh. Turiin kaya itong sila. Hindi pa yata itong mga Turing, no? Sila Turing at saka si Taring. Tuloy! kanyang declared date of arrival was supposed to be in December pa nung nakaraang taon. Pero ito po ay mukhang nagtagal ng kaunti at ngayon pa lamang po babalik ng Pilipinas. Kanina po umaga, dumating Teka mga kababayan, December pa po pala ang supposed to be arrival nitong si Bunuan. At ang kanya pong dahilan dito, di ba, ay napag-alaman nga natin na nag-attindi daw siya doon or binantayan niya yung kanyang asawang nasa ospital. Imposible naman mga kababayan, yung asawa mo na nasa ospital, wala kayong anak, walang kamag-anak na po pwedeng humalili dyan. Napakalaki po ang usapin dito. Budget po ng buong Pilipinas, trilyon-trilyon po ang nawawalang pera. Pagkatapos ikaw, hindi naman sa inaano namin kayo, no, na baliwalain mo yung pamilya mo, pero hindi. Napakalaki po ng usapin dito na hindi mo po binibigyan ng halaga. Di ba? Napakahalaga po dito dahil milyon-milyon mga Pilipino ang mga apektado dito. Marami na po ang mga nasawi dahil po dito sa mga nagdaan na mga sakuna. Dahil nga po dyan sa mga useless na inyong mga project at mga ghost projects sa DPWH. Siya at wala po siyang kasama. When he left the country, he was traveling with his spouse. At sinabi po niya na they are going to the United States of America for medical purposes. Pero ngayon po, nung siya po ay bumalik ng Pilipinas, hindi niya na po kasama ang kanyang spouse. Mag-isa lang po siyang bumalik ng Pilipinas. That's right po. Tama po kayo dyan. Okay, kung binabanggit niyo po na sa kanyang declaration ay December sana siya uuwi ng Pilipinas, may implication ba yon kung ngayon lang siya umuwi or wala naman? So far po doon sa ating derogatory record na doon pa lang sa Immigration Lookout Bulletin. So wala pa po or wala po siyang warrant of arrest or hold departure order. So in the side of immigration po, wala po siyang implication. But hindi ko po siguro masasagot kung siya po ay pinatawag sa ibang mga investigasyon. Maaari po yung doon, yung kanyang presence kung kinakailangan. Maaari pong ang kanyang prolonged stay outside the country might have an implication doon sa mga investigation or mga hearings na ginaganap kung saan siya po ay kinakailangan. May impormasyon po ba tayo kung saan siya nagpunta after niyang pagbalik dito sa Pilipinas? Or continuously pa ba yung ating ginagawang pagbabantay sa kanya kung lalabas siya ulit ng bansa? Continuous naman po yung pagbabantay natin in terms of following the Immigration Lookout Bulletin. Kasi sa atin po ang direktiba sa Bureau of Immigration, if he is to be found in any port of entry or exit, we will inform immediately the Department of Justice and the Secretary of Justice.
So sa atin po, kapag na-encounter natin silang muli or siyang muli na aalis or mag-a-attempt na umalis ng bansa, agad po natin i-inform ang ating butihing secretary about his travel. But his movements inside the country is not, hindi po saklaw ng Bureau of Immigration. It might fall under our local law enforcement agency. Okay, so kumbaga po sinasabi nyo na pagdating niya sa Pilipinas, basta dumating siya dito, yun yung nire-record nyo. At kung lalabas siya ulit, that's the only time that you will report to the Secretary of Justice. Yes, bilang part po of the Immigration Lookout Bulletin, yan po ang protocols na sinusunod natin. Okay, kamusta po so far? Kasi marami pong mga kayong binabantayan nasangkot dito sa flood control figures, especially yung mga nasa ILBO nga po. How about Zaldico? Nasa na po siya ngayon? Tama ba na nandun pa rin siya sa Europa? Hindi ko po siguro masasagot yung kanyang exact location because the jurisdiction po niya also falls under the law enforcement agency, him being a Filipino. Pero ang ginagawa po kasi namin kapag kami nakukuha po kaming impormasyon about his movements, of course from our counterparts, yung mga kaibigan po natin na immigration agencies outside the country, binabato po natin ito sa law enforcement para sa kanila pong investigasyon. Directly, hindi po under ng jurisdiction ng BI ang kanyang movement. But what was his last confirmed movement po? Batay doon sa report sa inyo. Ang last confirmed movement po natin yung palabas po niya ng bansa. We had information on his movement inside the country, from country to country po. Pero yun po ay hindi validated at yet for validation by our law enforcement agency. Okay, we understand. But we will take this opportunity to ask you na rin kasi hinahanap din po ngayon si Atong Ang. Meron siyang warrant, Kasi may nakapagsabi pong isang whistleblower na baka raw... Ayan, tama na natin yan kay Atong Ang yan. Ibang topic na yan nila, mga kababayan. So ito, reaksyonan natin ang pagbabalik ni Bunuan dito sa ating bansa. At ito daw ay sinasabing imbitado ito sa Blue Ribbon Hearing Committee. Alam nyo, napakahalaga nito mga kababayan. Dahil isa po ito sa pinakamataas or siya po ang sekretary ng DPWH na ito nga nasasangkot sa kontrobersiya na mga flood control projects, na mga ghost projects at mga defective, hindi po maayos na gumana sa panahon po ni Marcos Jr. 3 taon, 2022, 2023, 24, 25. Siya po ang namuno dyan. Ang nakapagtataka lang dito mga kababayan, nung panahon na siyang namuno dito ng DPWH Secretary at ito nga nagkaroon na ng matinding anomalya, nagkaroon ng investigasyon sa Senado at saka sa Kongreso. Isa ito sa napansin ko lang noon mga kababayan, hindi ko alam kung napansin nyo rin tila baga parang kakaunti ang mga nagtatanong sa kanya. At yung mga tanong dati papunta doon kay Cabral. Si Cabral yung mas naka-limelight, si Cabral yung mas marami ang tinatanong, si Cabral yung sinasabing tinuturong na maraming alam. Pero sa tingin ko, mukhang kung maraming alam si Cabral, di baga yung pinaka-head, logically lang naman na mas maraming alam kaysa kay Cabral. Naiisip nyo ba ang naiisip ko, kabayan? Di ba? Possible. Pero bakit si Cabral doon sila nakatutok at kay Cabral lahat ang focus ng mga media? Now, wala na si Cabral, saka pa lang sila nagfo-focus dito kay Bunuan. Pero before, kapansin-pansin mga kababayan, sa mga tatagal ng nakasubaybay po sa ating channel at sa iba pa po mga vloggers, kahit iba't iba, may mainstream media, di baga ang ating napanood noon, hindi siya masyado tinatanong. Yun yung aking ipinagtataka Bakit tila baga parang hindi siya, parang untouchable. Parang ang tahimik lang naman niya, parang ang bait-bait lang, di ba? No? Parang hindi siya talaga masyado pinapansin. Iwan ko. Nagtataka lang ako mga kababayan. So ito na kaya ngayon? Ito na ang panahon, no? At hindi natin alam kung ano ang magiging resulta nito. Kaya kaabang-abang po itong hearing na magaganap mamaya. Isa pa sa napansin ko ngayon di ba mga hearing kadalasan inuumpisahan ng maaga o umaga hanggang inaabot ng tanghali, hapunan, hanggang hapon, di ba? Bakit ito ngayon hapon na? Hindi
ewan ko mga kababayan ha. Kasi tayo, nagkakaroon na tayo ng mga duda eh. Di ba? Sasabihin naman, masyado lang kayong advance mag-isip. Pasensya na kayo kasi ganun nang nagiging isipin ng tao eh. Nawawalan na, kaya nga bagsak ang trust ratings ni Marcos Jr. eh. Pati sa inyong mga senador eh. Liban na lang kay Senator Marcolita at saka sa ibang mga senador, lalo na mga Duterte, di ba? Pero dito kay Lacson at saka dito kay School Bukol, nawawalan na pong tiwala ang taong bayan. By the way, si School Bukol, di ba? Wala pa tayong nakikita na naglabas siya ng mga resibo. Every month ay ipinamimigay niya yung kanyang sahod doon sa mga estudyanteng mga kabataan. Wala pa, di ba? Oh. Dapat ilabas niya yung resibo niya kasi pinangako niya rin yan eh. So ibig sabihin, tutulad lang niya kay BBM, nangako na nga kailangan pang tuparin. Huwag ganun, di ba? Ginawa na tayong School Bukol University. Kaya mga kababayan, kaabang-abang po mamaya, pero isa sa akin nakakapagtaka, bakit alauna? Kasi inabangan ko na ito, sabi ko, alas 9 ng umaga, ready na. Tingin ko, alauna pa pala. So yan mga kababayan. So abangan natin yan. Okay? So yan ang mga napansin ko lang, kapuna-puna ko lang. So ngayon, si Bunuan kaya magigisa na ito ng matindi. Na hindi na ito na parabagang, nandoon na parabagang design lang doon na hindi man lang kinakausap, walang nagtatanong ng mga senador. Siguro that time, napakarami pa kasi ang mga dapat tanungin. Hinuli-huli lang si Bunuan. Pero, napaisip ka na naman kabayan, di ba? Dahil ayon dito sa immigration, supposed to be December pa siya nandito. Bakit ngayon na lang siya bumalik? Tapos na kaya? Luto na kaya? Ang masarap na putahe nila. Literal ha mga kababayan, huwag niyo pong pag-isipan kung anong ibig sabihin. Kaya tanong ko lang naman yan, luto na kaya ang bulalo? Malambot na kaya ang buto-buto? Ay, grabe ano mga kababayan. So, ayan ha, si Bunuan. Abangan natin. At syempre, ang ating si Senator Marcolita. Na-excite ako mga kababayan. Hay, Senator Marcolita. Hay, kabang-abang. Sige, balikan natin mga kababayan itong kauna-unahan na nag-file ng impeachment complaint. Totoo nga ang sinabi ni Congressman Irisi na may magpa-file mga kababayan ng impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr. No? Ito mga kababayan, iyan po yung video. Pero tatabunan natin syempre yan kasi talamak po itong ABS-CBN ng copyright. Parinig lang po natin. Pero mamaya i-discuss ko sa inyo ang background. Binackground check na po natin itong sino itong si Jit. Itong nag-file ng impeachment kay Marcos Jr. At maaari pa ito mag-prosper. Yan ang atin ngayong pagtatalakayan mga kababayan. So ito, panoorin nyo muna sa mga ngayon pa lang nakaka-tune in. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kunin natin ang detalye hatid ni Pamela Vasquez. Pam? Yes, Rika, isang impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamara. Inihain ito sa Office of the Secretary General ngayong araw, kung saan si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang nag-endorso ng complaint. Abangan ang iba pang detalye dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Ayan, si Representative Jet Nisay ng pusong mapagmahal. Laban sa walang puso. Eto mga kababayan, hanapin na po natin itong link na ito. Ito po, JMA po ang nag-post nito mga kababayan. Ito po, no? Sabi dito ng JMA, 1 hour ago lang po ito, no? Breaking impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Ferdinand Jr. isinampa sa Kamara. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ayan po mga kababayan. So, i-clinic ko po itong link na ito. I-clinic ko po ito para sa detalye. Tingnan natin po ang detalye nito. Ito na po. Ayan po, lumabas. Ito pala ang itsura ni Sir. Ito pala. Hindi ko alam kung saan dito, no? Attorney Andre De Jesus, left, in Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Jet Nisay, right, hold copies of the impeachment complaint the former filed
against President Ferdinand Marcos Marcos Jr. on Monday, January 19, 2026 with the House of Representatives, Nisay endorsed the complaint. Yan mga kababayan, ito pala sa kanan. Sa kanan pala ay si Congressman Jerny Jet Nisay. To, detalye mga kababayan ha, tingnan nyo po, itsura ni Sir nag-file ng complaint. An impeachment complaint was filed Monday with the House of Representatives against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The complaint was endorsed by Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. According to a tweet by Isa Umali of Super Radio DZWB, GMA News Online contacted the palace to get its comment and will update this story once it issues a statement. Ayan na. Declare! Nangalalapit na declare. Ito, no? According to Article 11 of the 1987 Constitution, under accountability of public officers, the President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitution Commission, and the Ombudsman may be removed from their post on impeachment for an conviction of the following: culpable violation of the Constitution, treason, ayan, treason, yung, ano ba treason? Pagtatraidor ba ang treason? Ayun ba, hindi ko alam, no? Bribery, yan, panunuhol, graft in corruption, pagnanakaw, other high crimes, ayun pa, mga kabang, kidnapping Tatay Digong, isa rin niya. Ayan, betrayal of public trust, no? Public trust, kasi sa Tatay Digong, milyon-milyon po ang nagtitiwala sa kanya, ipinagkanulo, betrayal, pinagbitray si Tatay Digong. All other public officers and employees may be removed from office as provided by the law, but not made by impeachment, the Constitution said. The impeachment process begins at the House of Representatives, where any member or citizens can file a verified complaint which shall be endorsed by any House members. This shall be included in the other order or of business within 10 session days and refer to the proper House Committee within 3 session days. So alam na po natin to mga kababayan, yung detalye kung paano po, no? Nalaman na po natin to noon sa panahon pa ni BP Inday. Ang aalamin natin mga kababayan ngayon, ano ba ang background nitong si Pusong Pinoy na may puso po para sa taong bayan? Babasahin ko po sa inyo mga kababayan ang background ni Pusong Pinoy, no? Tinanong po natin kung ano po, chinek po natin kung ano po ang background nito si Pusong Pinoy mga kababayan. Ito po. Narito ang maikling profile at background ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, ang mamabatas na ang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong Enero 19, 2026. Sino si Jet Nisay? Ito. Ang buong pangalan niya ay Jerny Jet Baldicanyas Nisay. Ipinanganak siya noong October 29, 1983. Bata pa, no? Siya ay Filipino politician at negosyante at kinatawan ng Pusong Pinoy Party List sa House of Representatives mula Hunyo 30, 2022 hanggang sa kasalukuyan 19 at 20 Congress. Wow, congressman pala siya nung 19 Congress mga kababayan hanggang ngayon, ha? Pag-aaral at karera. Nakapagtapos ng primary education sa Kupang Elementary School. Wala masyadong detalye record ng kolehiyo sa publiko. Nagsimula ang pampublikong serbisyo bilang barangay chairperson sa Kupang West, Balanga City, Bataan. Naglingkod siya bilang city councilor ng Balanga City sa tatlong magkakasunod na termino 2010-2019. Oh, ang tagal pala nitong councilor, no? 2010-2019, ilang taon? 9 years. Wow, tapos 2019, naging congressman na siya. Tama, no? Naging chief of staff siya ng isang kongresista mula sa Bataan bago pumasok sa Congress bilang party list representative.
Pagkatapos niya ng 2019, naging staff na siya. So natuto na siya, no? Iba pang posible o naugnay na isyo. Ayon sa ilang ulat, ang pangalan ni Representative Jit Nisay ay lumabas sa listahan ng ilang mambabatas na nirerekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure ICI dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct for Government Officials at anti-graft provisions kaugnay ng pagiging konektado sa construction business, JVN Construction and Trading. Ito ay ulo ng rekomendasyon pa lamang para sa investigasyon, hindi paratang na pinal o formal na kaso pa. Ibig sabihin mga kababayan, isa pa pala ito sa inimbestigahan si Jit Nisay, no? Di umano ng ICI at mukhang nirerekomendang, no? Nirerekomenda po ito mga kababayan na kasuhan. Nako. Tila baga ang script mga kababayan ay itong mga kaalyado ni BBM before ay nagbabaliktaran na mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, ang record pala nitong ni Jit Nisay, siya po ay member na po ng 19th at nito nga pong 20th Congress. Tuloy muna natin ang background niya mga kababayan, ha? Political role at impeachment. Si Jit Nisay ay Deputy Minority Leader sa House of Representatives at isang miyembro ng House Committee on Rules. Siya ang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang impeachment complaint laban sa kasalukuyang presidente na inihain sa Kamara nitong Enero 19, 2026. Ang impeachment complaint ay naghahayag ng mga iba't ibang grounds gaya ng culpable violation ng Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang isyong ipinahayag sa inahain na dokumento. Buod ng profile ni Jit Nisay, edad, stature, millennial politician mula sa Bataan, pampublikong serbisyo, barangay chairman, councilor, chief of staff, party list representative, at ang kanyang profession, politician at negosyante, may construction business background, Congress role, deputy minority leader, ipinikilalang aksyon, endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Yan po mga kababayan ang kabuuan ng atin pong nag-impeach or nagsampa ng impeach laban dito kay Marcos Jr. Now, ano po mga kababayan, bakit tila baga masaya at natutuwa po tayo? Mga kababayan, ito, ulitin ko po sa inyo, tila baga ang kapalaran ay gumagalaw na. Yung nature, sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, ang sabi ng kanyang lola, Day, ang daba, dili gayud magsaba. Bakit po natin mga kababayan isiningit po ito? Kasi po, tila itong kongresista na ito ay kakampi po nila ito before. Bakit po natin sinasabi? Sapagkat ito po ay 19th Congress. At alam naman po natin, halos lahat ng mga kongresista dyan ay napakarami po ang pumirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi nga natin alam, baka isa rin to sa pumirma laban kay Vice President, diba? Hindi pa natin na-check yun kung isa ba ito sa pumirma. Well, kung alam nyo po mga kababayan, paki-comment nyo mga kung kilala nyo po ito, si Pusong Pinoy Representative Jit Nisay, isa ba siya sa pumirma? So mga kababayan, kung isa siya sa pumirma, I suppose, you suppose. Nag-in-English, ka na naman po di maroy, di man sa imong habagay kay Cecilio raman ng imong English diha. Iatay. Anya mo ton, manong Bimar, hang kumot mahuwatan day tang ibagbagam mo. Yan ang sila sabi ko, Ilocano Bisacol tayo, no? Anyway, mga kababayan, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Ano po ang ating ibig sabihin? Malamang sa alamang, ito po ay kakampi ni Marcos Jr. At kakampi po ito ni Martin Romualdez. Ang problema mga kababayan, ito pong si Martin Romualdez ay winawaldas na ngayon.
ito po si Martin Romualdez ay nagwawaldas ng este. Si Martin Romualdez ay ilinalaglag na po nitong kanyang pinsan na si Marcos Jr. So, nilalaglag mo na lang din ang aming Panginoon na binasbasan pa yan ni Pastor Dela at saka ni Father Flavi na adiktos na magsaysay award ayon kay partner Buds. Magsaysay award yan, ha? Huwag niyo pong ano si Pastor si Father Flavi, ha? Na adiktos. Mga kababayan, malamang sa malamang, no? Ang mga kakampi ni Martin. Yung mga pumirma ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sila naman ngayon ang pipirma ng impeachment laban dito kay Marcos Jr. Nagkabaliktaran na. Ilalaglag mo ako, insan. Ilalaglag din kita, insan. Dahil itong mga lipuris ko, itong mga kakampi ko, nilalaglag mo. Tingnan nyo mga kababayan, nirekomenda ng ICI na kasuhan. Kanino bang ICI? Di ba kay Marcos Jr.? Maliwanag sa sikat ng araw. Kung hindi ka lutang at hindi ka nagpupulburon, kabayan, alam mo na po ang ibig sabihin nito. Na ano po ang ibig sabihin? Kung mayroong pansit ay, ang ibig kong sabihin, kung mayroong pansit ay, ipaghain mo na sa akin, agad ko namang sisimutin. Wala lang, mima lang yun. Nang OA mo, Bimar, magkanta-kanta. Wala na nga sa hulog ang tono mo. Lutang pa. Joke mo. Anyways, balik tayo muli mga kababayan. Masaya lang po tayo dahil ito po ay inaasahan naman po natin na may magpa-file. Kaya lang, ang pinaka hindi natin inaasahan, ito na, mismong mga kakampi mismo ni Marcos Jr. ang maglalaglag sa kanya. At ito na nga po ang mga alipores ni Martin Romualdez. Mga kababayan, nalaman nyo na po ngayon saan patutungo ito. Sa tingin nyo kaya magpo-prosper ito? At ang sigaw ng mga impiing tinamaan ng bomba ni BBM doon sa Mindoro, ano? Sila kulot, salot! Sabi ni kulot, salot, si BBM, ha? Basta may sinabi siya, di ba? Si Ayon sa sindikato. Ibig sabihin nito mga kababayan, nako, marami ngayon ang pipirma. At alam na nila. Hey! Lapit na. Ang 2028, ang mga senador. Alam na ng mga senador, mga kababayan. Tingnan mo si Tol, si Tolentino, di ba? DDS yun. Saan napunta? Kumampi kay Marcos Jr. Nasaan si Tolentino? Tol! Bye-bye! Balik ka dito, Tol! Punta ka ulit sa DDS. At least, di ba, alam mo na. So, alam nyo na mga kababayan, kahit anong ginawa nila kay Vice President Inday Sara Duterte, patuloy umakyat, spaghetti, pataas ng pataas ang ratings. Si Marcos naman, spaghetti pababa ng pababa ang rating, mga kababayan. Ay, alam yan ng mga senador. Alam yan ng lahat ng mga kongresista. Na si Vice President Inday Sara, lalo na ang Mindanao, ang Visayas, hawak na po lahat yan ni Vice President. Ang Metro Manila, nako po. Ang Bicol, ay nako, parting South, Northern Luzon na lang ang kakapiraso. Andun pa si Super Ate, andun pa si Chavit Singson sa Ilocos Sur. Tapos sa Ilocos Norte, yung anak na Super Ate, andoon. Wala na. Kaya ako sa mga senador, mag-isip kayo kung sino ang susuportahan ninyo at sino ang inyong i-impeach. Nalalapit na. Sabi ng Tatay Digong, the time of reckoning. Ay, eto na mga kababayan. Dahil dyan, sabi ni Marcos Jr.,
Ang sabi ni Marcos Jr., may nakita ako ritong post mga kababayan. Hindi yan eh. Ito, isa. Yan, no? Ba, pagkakatuklas sa panibagong natural gas, inanunsyo ang pagkakatuklas sa panibagong natural gas sa Palawan. Inanunsyo daw ni Marcos Jr. Wow! Ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Meron daw pong natuklasan ng Pangulo na natural gas dyan sa Palawan. Aba, Oba! Si Tunyeng, oh. Sabi siguro ni Tunyeng, Pangulo naman, tagal ng balita ito eh. Alam na ba ito ng lahat? Ngayon mo lang alam. Nakakatawa talaga, no? Ibig ng presidente na ito. Alam na ng lahat. Alam na nga ng batang ka, sisilang lang. Na mayroon po tayong gas talaga. Tapos ngayon, bagong mo palang natuklasan. Kagigising mo lang ba? O hindi ka pa natutulog? Tawan-tawa talaga ako dito mga kababayan nang marinig ko itong may pagganito si BBM. Anyways mga kababayan, punta na po tayo. Yan na po muna ang ating reaction kasi breaking ito. Hindi na natin masyado patatagalin. So punta na po tayo dito mga kababayan sa atin po munang pasurpresa sa inyo na pinangako po sa inyo sa bandang dulo. Mayroon po tayong konting pasurpresa. Ito po mga kababayan, tingnan nyo po ito ha. Ito pa ang aking sinasabi. Yan. Ayon po dito, magbabasa na po tayo ng mga komentaryo ninyo mga kababayan ha. Ito. Sabi dito ni Jonalyn Antonio, watching from Singapore, first time to watch po sa inyo. I like it so much po. Uy, maraming salamat po Ma'am Jonalyn Antonio sa inyong first time na panonood. Sana hindi to ang first time, kundi magtuloy-tuloy na po kayo manood at mag-enjoy sa ating video. Ma'am Jonalyn Antonio ng Singapore. Ingat po kayo dyan. Shoutout po sa inyo dyan. Bobby Guerrero, hello Sir Bimar. Good evening. Watching from CDO. Yan, shoutout po sa inyo. Bobby Guerrero, sir. At Jimmy Di Julian ba ito? Good content. Glad to subscribe. Uy, thank you sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo, sir. Lynn Ochirip. Tama po, watching from Canada. Maraming salamat. Shoutout po sa inyo, Ma'am Lynn Ochirip. Vimar, pa-shoutout. Uy, si Ate Charilo. Shoutout sa iyo, Ate Charilo. Matik na yan kasi member po natin yan, no? John Pascual, right Vimar, watching from Winnipeg, Canada. Imbi. Wow, ano bang Imbi? Mga kababayan. John Pascual, shoutout po sa inyo, sir, sa Canada. Winnipeg. Ayan, si Naomi Hattori po ito, mga kababayan, sa Japan. Kaibigan po natin to. Hi, Sir Bimar. Good PM. You bless your channel. Amen. Thank you po Ma'am Naomi Hattori, ang mabait nating kaibigan. Tricia Jane, watching you from Hong Kong. God bless you, Vmar. Thank you, ganun din po sa inyo. Shoutout po, Ma'am Tricia Jane sa Hong Kong. Ate Joy, Holgin Tulbil, watching from Hong Kong. Tama ka dyan. Uy, shoutout sa inyo, Ma'am. Sa Hong Kong, ang dami po natin mga nagpa-picture sa atin dyan sa Hong Kong. Sabi naman ni Marcia Concepcionano, tama idol, watching from California. Uy, USA na naman to, California. Shoutout po sa inyo, Ma'am Maria Concepcion. Betty ano ba to? Okay Mingo. Shoutout to all my friend here in Europe. Uy, shoutout sa inyong lahat ng kaibigan mo dyan sa Europe, Ma'am Betty. Marilo Berger, watching from Norway. Baka naman Berger, no? Berger or Berger. Hindi ko alam kasi baka apelido ito ng Norwegian, no? Norwegian Berger. Berger pag Bisaya magbasa niyan Berger ba. Pero dahil nga sa Norwegian at imported European Berger. Ma'am Marilo, I hope, shoutout po sa inyo. I hope na nabasa ko ng maigan yung pangalan, ha. Conrado Roa, congrats Bimar. Conrado Roa, Solid Duterte from Bulacan, pa-shoutout idol. Shoutout sa iyo dyan, Sir Conrado Roa sa Bulacan. God bless po. Sabi naman ni Evelyn Pedrosa, shoutout po sa inyo. Jonalyn Gabais Marivillas. Yes po, from Kidapawan City, North Cotabato. Shoutout sa inyo dyan, Ma'am Jonalyn. Shoutout from Agusan Norte, Roger Fabi, sir. Shoutout. Trinity
Man. God bless you, Vmar. Thank you for your unconditional love to our country. Thank you rin po sa inyong pagsuporta, Ma'am Trinity Matman. Imported na tayo mga kababayan, mga imported na mga ating nababasa, hindi ko na masyado ma-pronounce maigi, no? Francis Baco, wow, good luck, Pastor, and thank you, God bless. The next welcome, Tatay Digong. Yun, no? Maria's Stinger, no? Thank you for sharing, VMR. Thank you rin po sa inyong panonood, ma'am. Sally Jimenez, shoutout from Milan, Italy. Buongiorno, shoutout dyan sa Milan, Italy. Ma'am Sally, watching from Canada. Ang dami talaga sa Canada, no? Ana Ginyang. Yan, shoutout po sa inyo, Ma'am Ana sa Canada, no? Salamat po, VMR. Faye, salamat din po, Ma'am Faye. Harang host, thumbs up dan, watching saan po kayo nanonood, ma'am? Rose Dumilud Vlog, ayan. Pag sinabing harang, nag-ads po, hindi niya po in-skip. Thank you po, ma'am, sa hindi pag-skip ng ads. Eddie, watching in Canada, DDS, thank you po, sir. Watching sa Canada. Watching VMR channel program nyo, David Tubi. Thank you po, Sir David Tubi. Flor de Luna. Uy, Flor de Luna. Watching po. Tama po kayo. Thank you, sir. Ay, ma'am. Flor de Luna. What you said is true. Two wrong doesn't make it right. Sabi ni Violeta Smith. Tagasan po kayo, ma'am. Thank you po. Edwin Codilla. Watching from Vancouver, Canada. Permidyod ko manood sa imo channel. Makauli na unta si Tatay Digong sa Davao para makauban niya iyang pamilya. God is good all the time. Sir Edwin Codilla, thank you rin po sa inyong panonood always. Sir Vimar, maraming salamat sa mga mabuting balita. Palagi kong sinusubaybayan ang news mo. Ingat ka, sir. Sabi ni Bobby Guerrero. Salamat din, Sir Bobby Guerrero. Lala Perez. Watching from Sindakan, Sabah. Uy, Sabah, Malaysia. Apakabar. Diyan sa Malaysia. Terima kasih banyak. Sana naintindihan nyo at sana tama ang pronunciation ko. Leo Marapalan. Good morning, sir. Ang galit sa mga Duterte ayaw ng pagbabago from Magallanes, Agusan del Norte. Tama ka dyan, Sir Leo. Shoutout sa inyo dyan sa Agusan del Norte. Go. Good day, VMR. God bless sa inyo at family. Good day rin sa inyo, Ma'am Beth. Tagasan po kayo. Salamat po at mabuhay po kayo. God bless you from spreading the truth. Watching from Toronto, Canada na naman. Nits Ridge Deck. Yan. Salamat po sa inyo lahat, ha, mga kababayan. Saan pa ba? Wala na ba? Yes, bantag supporter ako from Hong Kong. Pastor Kibuloy, PRRD, I love you all. Sabi ni Wong Glorian. Ayan, BMR, paano maging member sa iyo? Hindi kasi alam, pareho kasi Bisayang waray. Hehehe, sabi ni Lori Clark. Pag gusto niyo pa mag-member, pindutin niyo po yung join sa baba ng aking channel at mayroon pong katapat na presyo diyan. Pili lang po kayo kung magkano po ang gusto niyong ibigay or bayaran monthly. Monthly po yan, through GCash yata yan or through credit card. Monthly po binabayaran yan kung gusto niyo pong mag-member. Pero kung hindi naman po, wala naman po kayong pang-member, pang-bayad ng monthly, yun naman po ay gusto nyo lang po talaga mag-support sa ating channel. Wala naman po kayong makukuha dyan, kundi gustong-gusto nyo lang po ako talagang suportahan sa aking channel dahil hindi po tayo nagpapabayad, wala po tayong politiko or sino man politiko na nagbabayad sa atin. Ang ginagawa ko po lang po rito ay pagbablog, pagre-react, pagbibideo ng pure po free, wala po itong bayad. Kaya inahatid ko po ito sa inyo ng wala ring bayad. Now, bahala na po kayo. Yung pag-join po, yan po yung pag-support nyo po sa akin ng maliit na bagay. Halimbawa, 79 pesos, monthly yan, babayaran ninyo dyan. Pero, hindi lang po yan pag-support sa akin. I-subscribe nyo po itong channel na ito at i-like at i-share. Walang bayad yan. Okay? Maraming salamat po. Pindutin nyo po yung subscribe, like, at saka share. Share nyo po sa Facebook nyo, sa mga kaibigan ninyo itong ating video. Nakasuporta niya po kasi sa akin. Okay? Maraming salamat. Wala pong bayad yan. Tuloy tayo. BMR. Ayan na nga po, no? Hello everyone here, sabi ni Myrna Magno. Ayan.
Mabuhay ka BMR, salamat sa pagtangtanggol sa karunungan at katotohanan, sabi ni San Sandali. Thank you Ma'am San Sandali or sir. Ayan na po. Ang galing mo BMR, sabi ni Ima Esperilla. Thank you Ma'am Ima. Ayan. Tama ka, sige lang, nakikinig kami BMR, sabi ni yan, na-shoutout na natin ito kanina. Thank you po ma'am. Hi Idol BMR, Solid Duterte, God is good all the time, sabi naman ni Jocelyn Cristobal Lorenzo. Ayan, watching from Saudi Arabia, yan. Thank you po sa inyo ha. DDS Cebu City, yan. Edna Birami, Tagalanao del Norte, Mindanao. Shout out sa lahat BMR. Bubas Binsulan, shout out po sa inyo sa Lanao. Yun, Lanao, hindi pa ako nakarating diyan, no. Okay po, BMR, go, sabi ni Solidad Zatarin. Sana lumitaw ng katotohanan. May mga pa-shout out pa ba rito? Tama ka BMR. Ayan, Maria Balbas. Ayan. Idol BMR, minsan lang ako nakafollow sa vlog mo, pero hinahangaan kita kasi suportado nyo si Tatay Diggs. Sir, buti nga hindi naging bangag Marcos Romualdez itong vlog mo. Akala ko nga kasi BMR. Gerson Byron, salamat din sir at natagpuan mo po itong aking channel. Sana tumakbo si General Bantag, Senador, shoutout BMR, sabi ni Francis Tabuada. Sana nga no, si Sir Bantag nitong 2028 tumakbo na siya senador, no. Seattle, Washington po, sabi ni Maggie Umali. Yan. Kahit kailan hindi makakalimutan ng flood control, managot ang dapat managot. Yan, Tambalusos. Tama ka dyan, Leonela. Dapat huwag natin kalimutan ang flood control, ha. Balik tayo sa issue. Ayan, wala na bang pa-shoutout dito? Okay. Wala na yata pa-shoutout, no? Okay. Ayan mga kababayan, wala na pong pa-shoutout. Maraming salamat po muli sa walang sawa ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa ating channel. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, i-comment niyo po dyan sa dulo. I-comment niyo po dyan, pa-shoutout, pakilagay na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Maraming salamat muli, Pilipinas as always. Bye-bye!